Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik yung lingkod Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, pakilike naman ang video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe ng YouTube channel, Ronde TV mo. Okay, tuloy na tayo agad sa ating topic mga kababayan. Ito nga, Mercedes Digamo, may sagot nga sa mga sinasabi nitong si TTG leader Arne Teves mga kababayan. Naganap nga ito ng kakampi. Yun na nga kahapon, katapusan ng buwan, January 31 ay may ginawa ng pagdinig sa kaso laban kay TTG leader Arne Teves at as usual, wala si Arne Teves na nagpakita mga kababayan. Ganoon naman talaga, inaasahan naman natin yan, Pati nga yung abogado nitong si Atty. Topacio ay parang hindi rin umatin mga kababayan, hindi pumunta doon kasi nga ay may ibang inaasikaso yata itong si Atty. Topacio. Yun ang mga kababayan, itong si Arne Teves nga ay nakisawsaw na nga sa issue laban kay Pangulong Marcos at kay dating Pangulong Duterte mga kababayan. At ayon kay Mercedes Digamo, malapit nang ma-serve yung hustisya mga kababayan, malapit nang magkaroon ng katarungan yung pagkawala ni dating Gobernador Digamo mga kababayan. Malapit na itong magpusasan. Sana nga magpusasan itong si Arne Teves kasi nga ano na pala mga kababayan na mag-isang taon na yung pangyayari na yun at hanggang ngayon ay hindi pa rin naaresto itong si Arne Teves at yung si Bantag nga mga kababayan. Sana kumusta na kayo si Bantag ngayon, wala tayong balita yun na nga mga kababayan, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Trial day, parang marking of evidence. Yes, ito yung marking activity. So, ano pong update sa ongoing case po natin? I hope this will start na talaga na papalapit na talaga yung justice that we have been longing for Ruel and the rest of the other victims who died with him. So hopeful kami, we are here and hoping for the best in the coming days. So, ngayon talaga literally we understand what due process really means. Because every time I would make a call to, kinukumusta ko din kasi ayaw ko rin na yung iniisip ng iba na victims at yung mga witnesses na, wala na yun kasi ang tagal na nga. But I was also told na the other camp also would like to avail of the legal remedy available to them. So, naintindihan din namin yun. And this time, I could really say na, oo nga, tama din talaga yung due process. But, talagang yung aggrieved side, yung victim side, dun mo mapifeel talagang minsan na parang ayaw mo na lang nun kung if there is another way, wag na lang itong medyo matagal-tagal talaga. How do I say it ba? Opinion ko to, he was attacking the current administration. Parang he was also trying to liken his situation to the attacks that the former administration have at the moment. Pero hindi Kung intellectual ka na tao at may sentido komon ka, alam mo talaga na sumasakay lang siya. Sa tingin ko naman, whatever that is, yung mga disagreements of the political landscape of the country today, iba yun. Yung si President Duterte, he was trying to address a problem. Yung siguro nako-question yung manner on how he tried to address it. Arnie is different. Arnie causes a problem. These are two very different things. When your greed dictates you to do something, nangyayari talaga yung papatayin mo na lang kasi hindi mo naman matatalo. Yung ina-accuse nila, hindi ko naman yung ina-accuse nila kay President, whoever may that be, kung sino man yung nag-a-accuse, President Duterte was trying to address a nationwide issue, a nationwide problem. Iba-iba ang tingin ng tao on how to address it. And kung titignan mo closely at hindi tayo kulang sa common sense, maintindihan natin na, Arnie is just trying to ride on the waves para siguro pulutin siya ni President Duterte. Pero I hope hindi naman ganun.
tignan na lang natin na kung talagang intellectual din ba yung mga tao na he might convince to be with him. Kung sa move na gusto ipa-revoke yung passport, may ano ba tayo? Technical po hindi. Ang alam ko lang po, they were in the process of revoking. But as to whether or not it have been revoked, wala pa rin po akong... Baka may mensahe po kay Ma'am kay Tebes. Wag na lang kay Tebes, sa mga tao na lang na let's continue to be vigilant, help us fight this battle. If we win this battle, we will be winning peace in Negros Oriental. You will be restoring true peace in Negros Oriental po. Kamusta na po ba, Ma'am, ang situation sa Negros? Kaya nga, everyone should be on guard. Kasi pag hinayaan natin na magano tayo, hindi siya babantayan talaga, they might do something again. Yun ang mga kababayan, ayon nga kay Mayor Joris Digamo, ay malapit nang makamit yung Patricia para nga sa kanyang namayapang asawa na si Gobernador Digamo, mga kababayan. Sana nga mas mapabilis pa yung pagproseso ng kaso nito, mga kababayan, at pauwi na nga itong si Arnie Tevez na huli nga nating nalaman na nandoon pa rin sa Timor-Leste ito, mga kababayan. At maraming manok itong si Arnie Tevez sa Timor-Leste, nagsasabong lang daw sa Timor-Leste itong si Arnie Tevez, mga kababayan. At makikita nyo si Arnie Tevez nung lumabas ito sa kaniyang Facebook page ay ang laki na ng tiyan ni Arnie Tevez, mga kababayan. Wala na, hindi na siya nakapag-exercise hindi na siya yata suntok-suntok katulad ng ginawa niya sa Negros Oriental, ng mga nakikita natin yung mga video ng mga pasiglang-siglang itong si Arnie Tevez, mga kababayan. Doon sa Timor-Leste parang lagi na lang yatang nakamonitor sa mga balita sa Pilipinas, kasi kaya ang laki na ng Arnie Tevez, mga kababayan. Yun ang sana maano na itong si Arnie Tevez, ma-aresto na ito at managot na sa mga kasalanan ginawa niya sa mga pinapapatay niya sa Negros Oriental. Yun ang mga kababayan. Bago tayo magtatapos ay nagsishout out muna tayo ulit. Pag si Arnie Tevez, mga kababayan, natatawa talaga ako pag gumagawa ko ng reaction video dito kay Arnie Tevez. Kasi ang daming estilo itong si Arnie Tevez, mga kababayan. Shout out kay Petronia Istigoy, Amelia Ariano, shout out dito sa bandang baba. Shout out kay Pidilatan, kay Orlan Canila. Shout out kay Lumbos Kitchen, shout out kay Wyford, shout out kay Rosalie Blasi, shout out kay Jeannie Colindres, shout out kay Ma'am Virgie Religios ng Pulilan, Bulacan. Shout out kay Judud Senior. Shout out kay Lydia Bicaldo. Shout out kay Pigohoy. Shout out kay Lydia Bicaldo. Shout out kay Yunsia Mangubat, Yunsia Magunwat, Pritzer, shout out, Fire Archer, shout out kay Rodolfo Espiritu, shout out kay Dolores Tristusa, shout out kay Alfredo Castino, shout out na rin kay Lina Antonio Java, shout out kay Rodolfo Espiritu, shout out kay Ma'am Joyce na taga Negros Oriental, shout out kay Rosalie Malit na taga Negros Oriental, at kay Jumilis Alas, shout out, at kay Robert Mabaling, shout out ng El Nido, Pulawan, shout out kay Roberto Mabaling, ito na si Roberto Mabaling. Ma'am Caroline Kawakami, shout out sa iyo, ma'am. Shout out na rin kay Anonymous 1949, Tilma Wasay, shout out kay Samuel Gilada, shout out kay Romeo Insorio, shout out Linda Del Biga, shout out kay sino ba yun? Si Ambrosado at Josephine, kay Estrella Ordasa, kay Anelia Pabian. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV. Maraming salamat ulit. Ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.